Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama mo sa amin. Ang mga material na hawak natin ngayon, isa itong seryosong pagtalakay sa teolohiya. Ang sentro ng usapan, ang trono ng Diyos, ang kanyang pangalan at itong konsepto ng malayang kalooban o free will. Ang misyon natin ngayon, subukan nating himayin ang isang tanong na parang simple pero ang lalim pala. Bakit ang isang walang hanggang Diyos ay mangangailangan ng isang pangalan para sa sarili niya dito sa mundo natin? Titingnan natin kung paano ito kinokonekta ng mga source mo sa kanyang trono at sa buong ideya ng kaligtasan. Sige, simulan na natin to. Oo, at ang nakakabilab dito sa mga sulating ito ay kung paano nito pinag-uugnay yung mga idea na sa unang tingin parang ang layo sa isa't isa. Magsisimula tayo sa isang literal na trono sa langit. Tapos titingnan natin kung bakit yan humantong sa pangangailangan para sa isang pangalan at sa huli kung paano lahat yan umiikot pala sa mapanganib na regalo ng malayang kalooban. Susundan natin yung lohika sa likod ng pagpapakilala sa pangalang Yahweh at sa huli, Jesus. Sige. Umpisahan natin sa trono. Para lang maging malinaw, yung sinasabi ba sa source mo na trono ay literal? Isang upuan sa isang lugar sa kalawakan? O baka metaphor lang para sa kapangyarihan? Kasi doon pa lang, malaki na ang pagkakaiba sa pag-unawa natin, di ba? Yan ang magandang panimulang tanong. Ayon sa argumentong binubuo rito, ipiningpresenta siya bilang isang literal na lokasyon, hindi lang isang abstract na ideya ng kapangyarihan. Binibigyan pa nga tayo ng mga pahiwatig kung nasaan ito, gamit yung mga sipe mula sa aklat ni Isaias. Sinasabi raw na ito'y matatagpuan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, tapos sa bundok ng kapulungan. Parang isang cosmic command center, kumbaga. Yon yung sentro ng gobyerno ng buong sanlibutan. Okay, isang cosmic command center. Pero para sa atin dito sa lupa, di ba, parang ang layo pa rin yan. Ang abstract. Meron bang parang embassy o representasyon yan dito sa atin, ayon sa mga material mo? Eksakto. At dito ang galing ng pagkakakonekta niya sa lumang tipan. Naalala mo yung tabernakulo na ipinatayo ni Moises sa desierto? Oo, yung portable na templo. Yun mismo. Ipinaliwanag sa aklat ng Hebreyo na yun pala ay isang modelo lang, isang anino o blueprint kumbaga ng totoong command center sa langit. At yung pinakasentro nun, yung kaban ng tipan o Ark of the Covenant, yun yung direktang representasyon ng mismong trono. So, parang reflection lang. Reflection lang ng isang mas dakila at orihinal na realidad. So yung source mo kinokonekta niya yung trono sa pangalan. Paano raw nangyari yon? Sinasabi ba na parang may nameplate yung trono? O mas malalim pa doon ang ibig sabihin? Mas malalim pa, yung mismong Ark of the Covenant, tinawag yun sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Dito nagiging crucial yung konsepto ng pangalan. Hindi lang pala ito basta label, parang nagtatanim ka ng bandila. Sa paglalagay ng Diyos ng kanyang pangalan sa trono, sinasabi niya, akin ito ang sentro ng aking otoridad. Okay, may-ari. Oo. At para kumpletuhin yung imahe, sa ilalim mismo ng trono, sa loob ng kaban, nandoon yung mga kautusan, na tinatawag ding tuntungan ng kanyang mga paa. Kaya ang buong larawan, isang trono, may pangalan, at may batas bilang pundasyon. Napakalinaw ng estruktura. Pero dito na pumakasok yung tanong ko kanina. Kung siya nang naman ang Diyos, bakit pa niya kailangan ng pangalan in the first place? Para kanino pa? Hindi ba pwedeng isipin na para lang yun sa atin para may matawag tayo? Kailangan ba talaga ng Diyos yun para sa sarili niya? Yan yung puso ng argumento. At tama ka. Kung ang Diyos lang ang umiiral sa kawalang hanggan, wala siyang pangangailangan sa isang pangalan. Siya ay siya lang. Walang ibang makikipag-usap sa kanya. Wala. Ngunit, ang pangangailangan ay biglang lumitaw nung lumikha siya. Espasyo, panahon, at lalo na mga nilalang na may malayang kalooban. Dito nagkaroon ng isang fundamental na problema. Ayon sa material, ang isang walang hanggang bait na tulad niya ay hindi maaring direktang makita ng isang may hangganang nilalang nang hindi ito napapahamak. Paano yun?
Anong ibig sabihin mapahamak? Ang analogy na ginamit dito ay, napakaganda. Isipin mo ang isang 10-watt na bumbilya. Ngayon, subukan mong isaksak yan direkta sa isang nuclear power plant. Sasabog. Sasabog. Hindi dahil may masama sa kuryente, kundi dahil sobra-sobra ang lakas nito para sa kapasidad ng bumbilya. Ganito raw ang relasyon natin sa Diyos. Ang kanyang kaluwalhatian ay napakatindi para sa ating marupok na kalagayan. Hindi kaya ng sistema natin, kumbaga. Hindi natin kayang iproseso. Sa susunod na linggo, balak kong tapusin lahat ng mga pending kong gawain para makapag-relax naman ako ng tuluyan pagdating ng Sabado at Linggo. Alam mo, kahapon habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, karang nakita ko yung bagong bukas na kainan sa kanto na mukhang masarap ang mga pagkain. Grabe, parang sa mga pelikula na kapag nakita mo yung alien sa tunay na anyo, nababaliw ka. Dito, mas literal pa, natutunaw ka. So, dito na pumapasok ang pangalan. Ano ang papel nito? Eksakto. Kung hindi tayo pwedeng direktang humarap sa nuclear power plant, kailangan natin ng transformer o isang interface. Ang pangalan ang nagsisilbing ganito. Para siyang isang divine firewall. O isang ambasador? Ambasador, oo. Hindi mo kailangang harapin ang buong bansa, yung representative lang. Pero dala niya lahat ng otoridad sa paraang kaya mong i-handle. Sa pamamagitan ng pangalan, nakikilala siya, natatawag at nasasamba nang hindi tayo literal na natutupok. So hindi lang ito isang label, may dala itong bigat. Oo, sobra. Binibigyang diin sa mga source na ang pangalan ay hindi hiwalay sa persona. Dala nito ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Kaya't ang paggalang o pagsamba sa pangalan, katumbas na rin ang pagsamba sa Diyos mismo. Kaya pala napakabigat ng utos na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Eksakto. Hindi lang siya tungkol sa pagmumura, ito ay tungkol sa pagtrato sa mismong representasyon ng Diyos sa realidad natin na parang walang halaga. Okay, so kung may pangalan na nagsisilbing interface, ano yung pangalan na yon? Dito na ba papasok yung Yahweh at Jesus na binabanggit mo? Diyan na nga. Ayon sa argumento, ang ultimong plano raw ng Diyos ay ipakilala ang sarili bilang Jesus. Pero bago yan, may isang pansamantalang pangalan na ginamit. At iyon ay ang Yahweh. Isang paghahanda, kumbaga. Parang ganon, isang paghahanda para sa isang mas kumpletong pagpapakilala. Sige, himayin natin yan kasi mukhang mahalaga yung pagkakaiba nilang dalawa. Simulan natin sa Yahweh. Saan yan galing? Ang pangalang Yahweh nag-uugat yan sa salitang Ebreyo na haya. Ang ibig sabihin umiral o maging. Kaya ang pinaka-esensya ng pangalang Yahweh ay siya na umiral o the existing one. Okay. Parang yung sa Exodo, di ba? Oo, yung eksena ni Moises sa nagliliyab na puno. Ang sagot sa kanya ay ako ang ako nga o sa Ebreyo, Eye, Asher, Eye. Sabi sa source mo, ang mas angkop daw na salin dito ay I will be what I will be. Hindi lang I am. Mas dynamic. Mas dynamic, oo. Patuloy na pag-iral. Sandali, linawin natin to kasi ang ganda ng punto. So, Yahweh is basically a statement of existence. I am. Isang pagpapakilala ng kanyang pagkadiyos. Pero, paano yon naging Jesus? Anong koneksyon? Dito na nagiging napakalinaw ng kwento. Ang pangalang Jesus, nasa orihinal na Ebreyo ay Yeshua, ay isang kombinasyon. Ye na isang pinaikling anyo ng Yahweh at Shua na ang kahulugan ay kaligtasan. Oh, Kapag pinagsama mo sila, ang buong kahulugan ng Yeshua ay si Yahweh ay kaligtasan o siya na umiiral ay kaligtasan. wow. Okay, yan ang isang aha moment. So, hindi lang pala basta nagbago ng pangalan, may evolution ang pagpapakilala. Mula sa simpleng pag-iral, ako ay ako, naging ako ay ang inyong kaligtasan. Parang isang pangako na nakapaloob na mismo sa pangalan. Eksakto. Mula sa isang pahayag ng pagiging ng existence patungo sa isang pahayag ng layunin ng purpose. At yan na ang nagbubukas sa susunod na malaking tanong. At yan nga ang tanong. Bakit kailangan ng kaligtasan in the first place? Kung perpektong pagkakalikha,
Bakit may problemang kailangang solusyonan kagad na isinama pa sa mismong pangalan niya? At ang sagot, ayon sa iyong mga source, ay direktang nakaugat sa pinakamapanganib na regalong ibinigay ng Diyos, ang malayang kalooban. Free will. Free will, ibinigay ito bilang isang sukdulang regalo, yung kakayahang pumili. Ngunit dahil ang mga nilalang na tumanggap nito, mga anghel at tao, ay hindi perpekto. Mayroon itong built-in na posibilidad na magkamali, magkasala, at ayon sa batas na itinakda ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang malaya kalooban, base sa pagkakalarawan dito, ay parang isang napakatalim na kutsilyo. Pwede mong gamitin para maghiwa ng tinapay, magbigay buhay, o pwede mong gamitin para manaksak at pumatay. Tama! At binigyan tayo ng Diyos ng kutsilyong ito, alam niyang may posibilidad na masugatan natin ang ating sarili. At yung kaligtasan ng alo, parang first aid kit na inihanda niya bago pa niya ibigay yung kutsilyo. Napakagandang analogy niyan. At idinidetalye pa ng source na ito na ang first aid kit ay hindi isang reaksyon lang sa problema. Bago pa man daw likhain ng sanlibutan, itinakda na ng Diyos ang solusyon, ang krus. Bago pa man magkasala. Bago pa man. At yung sukdulang pagpapakita ng pag-ibig na yon ang magiging pundasyon para piliin siyang sundin. Kasi sinasabi sa teksto ang mga nilalang daw ay walang likas na pag-ibig sa sarili nila. Kailangan itong ibigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng isang napakalakas na demonstrasyon. At dito naging napakaprangka ng may akda ng source mo, di ba? May bahagi doon na halos umamin siya. Sinabi niya, at sinisipi ko, hindi ko alam kung bakit ipinagkaloob ng Diyos ang malayang kalooban. Lalo na't ang laki ng naging kapalit para sa kanya. Oo. Pero ang punto niya ay hindi yung bakit, kundi yung paano. Dahil naibigay na, ang ginawa niya ay dalin ito sa kaganapan sa pamamagitan ng pag-ibig. Isang pag-amin ng misteryo, no? Nakaraniwan sa malalalim na usaping teologikal. Hindi sinusubukan sagutin lahat, pero sinusubukang ipaliwanag yung lohika sa loob ng mga bagay na ipinahayag na. Ang focus ay sa solusyon. Okay, so may problema, yun yung kasalanan dahil sa free will, at may solusyon, yun ang kaligtasan. Paano to naisakatuparan? Kung ang mga nilalang ay hindi kayang iligtas ang sarili nila at hindi rin kayang harapin ng Diyos, paano tinulay yung napakalaking agwat na yun? At ang solusyon na inilahad sa mga material mo ay ang pagdating ng ikalawang persona ng Diyos, hindi bilang isang Diyos na bumibisita lang, kundi bilang isang ganap na nilalang. Naging isa sa atin. Oo, kailangan ng isang tagapamagitan na parehong Diyos at tao. Ang lohika ay ito, dahil hindi pwedeng maging Diyos ang isang nilalang, ang Diyos ang dapat maging isang nilalang para maging tulay. Tanging isang persona na may dalawang kalikasan, ganap na Diyos at ganap na tao, ang makakapag-ugnay sa dalawang panig. At dito na nagkaroon ng God, parang upgrade yung pangalan, mula Yahweh patungong Jesus. Mas tamang sabihin siguro na kaganapan kaysa upgrade. Sa pagdating niya bilang tao, hindi na lang siya nagpakilala bilang Yahweh. Siya na umiiral, na pwedeng ituring na pangalan ng paghahari o paghatol. Oo, parang mas intimidating. Medyo. Sa halip, nagpakilala na siya bilang Jesus. Siya na umiiral ay kaligtasan. Ang pangalan mismo nagbago mula sa isang pahayag ng pagkadiyos patungo sa isang pahayag ng misyon para sa sangnilikha. Ito raw yung pangalang kanyang minana, isang pangalang mas dakila sa lahat. At ang implikasyon nito ay napakalaki. Kung dati, ang mga anghel at tao ay nakikipag-ugnayan lang sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalan, yung ambasador, ngayon, pwede na siyang direktang makita at makasalamuha sa katauhan ni Jesus. Yun. Ang interface ay naging persona. Hindi na lang isang boses mula sa alaapap, kundi isang mukha na nakikita, isang kamay na nahahawakan. Ang laking pagbabago noon sa karanasan ng isang nilalang. At dito na talaga, nag-level up yung buong argumento ng source mo. Mula sa isang relasyon na may tagapamagitan, kailangan mo ng pangalan ng propeta, biglang naging direkta na. Mas personal. Sobrang personal.
Pwede mo na siyang makita, makausap, mahawakan. Hindi na lang isang konsepto, kundi isang tunay na persona na umupo. Hindi lang sa trono sa langit, kundi sa trono ng ating mga puso. Okay, bilang buod ng ating masusining pag-uusap, parang nakabuo tayo ng isang napakalinaw na kwento mula sa mga source mo. Nagsimula ito sa isang cosmic throne sa langit na nangangailangan ng isang pangalan bilang isang ligtas na interface para sa pakikipag-ugnayan. Tama! Pagkatapos, naalaman natin ang dahilan, yung pagkakaloob ng mapanganib pero mahalagang regalo ng malayang kalooban na nagdala ng posibilidad ng kamatayan. At sa huli, ang solusyon ay dumating sa pamamagitan ng pangalang Jesus na kumakatawan sa isang Diyos na naging tao para maging tagapamagitan. Ang buong kwento ay tungkol sa kung paanong tinugunan ng isang walang hanggang manlilikha ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang mga nilikha. At bago tayo magtapos, may iniwan pang isang huling palaisipan ang iyong source. Isang tanong na wala raw tiyak na sagot. Ano yun? Bago pa man dumating si Jesus bilang tao, anong pangalan ang nakalagay sa trono sa langit? Ito ba ay Yahweh dahil hindi pa nagaganap ang kaligtasan sa praktikal na paraan? O Jesus na ba mula pa sa simula dahil ito na ang kanyang ultimong plano kahit noon pa man? Napakagandang tanong yan. Dalawang posibleng pananawang inilatag na nagpapakita ng lalim at komplikasyon ng usaping ito. Isang tanong na nagaanyaya ng mas malalim pang pagninilay. At marahil, yan ang isang magandang bagay na maiiwan naming pag-isipan mo. Kung ang pangalan ay isang salamin ng layulin at katangian, ano ang ipinapahiwatig sa atin ng pagbabago o paglilinaw? Mula sa siya na umiiral patungo sa siya na umiiral ay kaligtasan. Anong sinasabi nung tungkol sa mismong kalikasan ng relasyon na nais ng manlilikha na magkaroon sa pagitan niya at sayo?